pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa na ipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Sakariya 9:9-10. Magala ka ng husto o anak na babae ng Sion. Sumigaw ka ng malakas o anak na babae ng Jerusalem. Narito ang iyong hari ay dumarating sa iyo. Siya'y matuwid at matagumpay, mapagpakumbaba at nakasakay sa isang asno, sa isang batang asno na anak ng asnong babae. Aking aalisin ang karwahe mula sa Ephraim at ang kabayo mula sa Jerusalem, at ang mga busog na pandigma ay mapuputol. At siya'y magsasalita ng kapayapaan sa mga bansa. Ang kanyang nasasakupan ay magiging mula sa kabilang dagat hanggang sa dagat at mula sa ilog hanggang sa mga dulo ng lupa. Ang pagdating ng mapagpakumbabang hari. Sa sinaunang panahon, ang mga hari ay dumarating na nakasakay sa mga kabayong pandigma upang ipakita ang kanilang bagsik. Ngunit ang haring sinabi ni Zacarias na dumarating ay nakasakay sa isang batang asno, isang simbolo ng kapayapaan at pagpapakumbaba. Aalisin niya ang mga karwahe, kabayo at busog na pandigma. Ang kanyang paghahari at kapayapaan ay para sa lahat ng bansa. Sila ay palalayain niya sa pagdurusa at kawalan ng pag-asa, at bibigyan ng dobling pagbabasbas at pagbabalik ng nawala sa kanila. Awit 145, 1-3, 13 at 14. Aking Diyos at Hari, ika'y aking papupurihan, at aking pupurihin ang pangalan mo magpakailan pa man. Pupurihin kita araw-araw, at pupurihin ko ang pangalan mo magpakailan pa man. Dakila ang Panginoon, at sa papuri lubhang karapat-dapat, at ang kanyang kadakilaan ay hindi masukat. Ang kaharian mo'y walang hanggang kaharian, at nananatili sa lahat ng mga salinlahi ang iyong kapangyarihan. Inaalalayan ng Panginoon ang lahat ng nalulugmok, at itinatayo ang lahat ng nakayukod. Ang kadakilaan ng paghahari ng Diyos. Ang Diyos ay isang makapangyarihang hari na ang kaharian ay walang katapusan, ngunit hindi siya malayo o mapagbataas. Ang kanyang pamamahala ay nananatili sa lahat ng salinlahi. Kahit ang kanyang trono ay nasa langit, siya ay yumuyuko upang alalayan ang nalulugmok at nakayukod. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan hindi para mang-api, kundi para magbangon ng mga taong napapagal at nabibigatan sa mga pasanin ng buhay. Siya ay may pusong ama na puno ng biyaya at habag at personal na kumakalinga sa mga nangangailangan. Roma 7:21-25. Natagpuan ko ang isang kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang kasamaan ay malapit. Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos sa kaibuturan ng aking pagkatao. Subalit nakikita ko ang kakaibang kautusan sa aking mga bahagi na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip, at ako'y binibihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag na tao ako. Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan? Ngunit salamat sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Si Jesucristo ang nagpapalaya. Mayroong digmaan sa loob natin. Naroon ang pagdanais na sumunod sa Diyos, ngunit naroon din ang hilig ng laban sa kasalanan. Ang mabuti na ibig natin gawin ay hindi natin nagagawa, at ang masama na ayaw natin gawin ang ating ginagawa. Paano tayo makalalaya sa pagkaaliping ito? Sinabi ni Pablo, salamat sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Si Kristo, hindi tayo, ang ating tagapagligtas.
Aminin natin ang ating kahinaan, ngunit huwag tayong sumuko. Lumapit tayo kay Jesus. Siya ang nagbibigay ng tagumpay na magawa natin ang mabuti na kalugod-lugod sa Diyos. Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso, at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Si Jesus ang ating mapagpakumbabang hari. Hindi tinatawag ni Jesus ang mga taong perpekto o malakas, kundi ang mga lubhang nabibigatan. Ang pagpapasa ng kanyang pamatok ay hindi pagpapasa ng dagdag na hirap. Ang kanyang pamatok ay madaling dalhin at magaan. Ang disenyo ng kanyang pamatok ay para sa dalawa. Una, para sa kanya na kasama natin, na makapangyarihang nagdadala ng bigat nito. At ikalawa, para sa atin na matututo ng kanyang ginagawa habang kapamatok niya tayo. Si Jesus ang ating mapagpakumbabang hari na personal na kaisa natin sa buhay na bigay niya sa atin. Ang paghahari ni Kristo. Si Kristo ay hindi dumating na mayabang sakay ng kabayong pandigma, kundi ng isang asno, isang hayop na simbolo ng kapayapaan at serbisyo. Ang kanyang misyon ay wakasan ang karahasan, hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi ng katuwiran. Ang kanyang paghahari ay para sa mga bansa at aabot hanggang sa dulo ng lupa. Ito ay isang pangako ng pag-asa na ang tunay na kaligtasan at kapayapaan ay dumarating hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng tao, kundi sa pamamagitan ng mapagpakumbabang paghahari ni Kristong Anak ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Jesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.